PH, welcome back to my channel. Ito si Candy King, Treasure Master Decoder. So, nandito ako ngayon sa Zambales, naimbitahan ako dito ng ating ka-PH. At may gusto siyang ipa-decode. At least ito naman ka-PH natin na decoder din for second opinion, confirmation lang sa kanya mga decoding. So, ang area ay medyo masukal. At itong tinutungtungan ko, ito yung tinatawag na lamesang bato dito noong panahon ng Second World War. Marami sila siguro kinain dito. Yan, makikita nyo, binasag talaga siya. Mga lamesang bato na to. At may mga, ano yan, may mga dot hole. Yan, mga dot hole na inilagay. Yan, mga perfect hole yan. Ito talagang ginamitan ng mga tools. So, ang problema dito, ang sinusolve natin dito is kung saan itinago yung deposit ng official na nakatayo dito sa posisyon na to. Kasi ito ay tinatayuan ng official, maybe general or colonel. So, bawat colonel may kanya-kanyang itinatago yun na sa kanilang pagbalik ay sila mismo ang kukuha. So, may nakita ko ditong bato. Ito ay tatid na bato. Biniyak na siya. So, ibig sabihin talagang ito may pinagbiyakan dito. So, ibig sabihin ito ay talagang sinadya yung pagkakabiyak niya. Makikita nyo ang katagalan ng pagkabiyak nito dahil nilumot na siya. Oh. May lumot na, hindi siya bagong basag. Kasi kung bagong basag yan, makikita nyo maputi yan. Ngayon, meron ditong tinatawag na dot trail. So, meron ditong 5 dot trail. So, may line dito. Ito, may line dito. Yan. So, meron ditong 5 dot trail. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin yan, hahakbang ka ng 5 hakbang mula dito sa baton to. Ngayon, nasaan? Saan papunta yung direction ng 5 hakbang na yan? So, hanapin natin yung kasolve doon sa puzzles kung saan kukuhanin yung 5 hakbang. May mga nakuha akong bato dito sa paligid. Ito, nahukay dito sa gilid na to. Ito, mga basag na ito. Yan. So, i-try natin. Kasi ito ang mag-solve ng direction kung saan papunta yung 5 hakbang na yan. Tingnan natin kung tatama itong ating ano. So, ito, nakakuha tayo ng isang pinagbasagan dito. Ito matagal na itong nakatago sa lupa. Ito matagal ng basag. Didikit natin siya. So yan ay talagang man-made. At ito ngayon, ilalagay natin to para talagang makuha natin yung point of direction kung saan papunta siya. Yan. So ayan na. Kita nyo yung pagkakasumpong ng bato na yan. Talagang dyan siya galing. At meron pa ditong dalawa. Ito ay ilalagay ko muna tong isa na to. Kasi itong C na to, nag-i-indicate ito ng entrance to deposit. Ngayon, malalaman mo kung nasaan yung deposit. Ito. So, ito siya oh. Kung mapapansin nyo, talagang dyan siya tugmang-tugma. Iangat ko lang itong isa. At may mga puzzle siya eh. Dapat mauuna, may mga nauuna pala dapat para magtama siya. Yan. Yan oh. So, kain na kain siya dyan. Para dyan talaga siya kung mapapansin nyo. Yan oh. Lapat na lapat oh. Tsaka ito pa. Ito ay tinatawag na pyramid. Marker triangle, pero ito ay pinagbasagan, pero may kahulugan din ito. Ito ay nagpo-point din kung saan ang direction. Okay. So ngayon nakuha na natin yung puzzle kung nasaan yung papunta yung direction. Ibig sabihin mula rito, itong trail na to, mula rito papunta dito kasi pinakita na ito eh. So, susundan natin ito kung saan papunta. Yan, papunta siya dito. At papunta dun. So, kukumpasin natin ngayon ito. Itong dulo na to.
kung saan siya papunta. So ang compass niyan, ito ay remapping lang muna, wala pa tayong detection. Ang compass niyan ay 240 degrees southwest papunta doon. So nakalagay siya sa giveaway deposit yung kanyang direction. Okay, so ngayon dahil sinasabi dito sa indicator na to meron 5 hakbang, 1, 2, 3, 4, 5 isang linya papunta dito. So dito ka magsisimulang humakbang dahil ito ay paang, ang forma na yan, formang paang nakahiga na. Ibig sabihin hindi na siya lalayo pa, nandyan na siya, pero hindi dyan nakalagay yung deposit dahil ito'y binyak na bato at ang kalahati nito yun ang magtatakip doon sa deposit. So bilangin natin kung ilang hakbang meron nga. 1, 2, 3, 4, 5. So dito sa 5 hakbang na ito yung pang 5 hakbang mula doon papunta dito. Ito yung position nitong 240 southwest. Yan, 240 southwest. So talagang ito ay position ng giveaway deposit. Yan, 240 southwest. So kung tatalikod ako, harap ako ulit dito, ganun yan, 240 southwest punta dito. Ngayon, para malaman natin, bago natin i-test dig ito, para malaman natin kung ito ay tunay na may deposit, i-double check natin ng ating Japanese wand. Take note, ang Japanese wand ay hindi ginagamit kahit saang parte ng lupa para gamitin pan-detect. Ginagamit lang ang Japanese wand sa pang-double check or pang-confirm after mong marimapping para hindi ka makadetect ng decoy. Yung iba gumagamit ng Japanese wand, ang angal, nakakadetect daw ng decoy. So syempre pag di ka nag-remapping, tapos tira ka lang ng tira, hindi ka magre-remapping, tuturo ka talaga niyan sa decoy dahil nagkalat yan. Kaya para malaman natin kung sure na deposit to, detect natin ng Japanese wand. Itong Japanese wand na ito ay may load na 24K. Ilang gramo bro ang nilagay mo? Kulang-kulang yun, 10. O, 10 grams. So, tingnan nyo ang galaw. Kulang naman. Tingnan nyo ang galaw ng 24K na 10 grams. Pagmasdan nyo mabuti yung kamay ko dito sa itaas. Kung nagkakadayaan tayo. So, ito ang tunay na galaw ng deposit. Yan. Kita nyo? Habang tumatagal, lalong lumalakas. So nakakangawit na siya, parang ayaw nang tumigil at gusto nang lumipad ng pendulum. Ito ang galaw ng 10 grams na 24K. So hindi ka talaga madidikoy kapag ganito ang iyong bala. So pwedeng i-test dig ngayon, pwedeng i-test dig sa susunod na araw. Pag nakita yung bato na kalahati nun, yun ang nakatakip dun sa deposit, bingo na kaagad siya. Bingo na siya. So ganun lang muna ang pagre-remapping. Ito ay sample lang, marami ditong mga nakatago, pero ito lang ang isi-share ko sa inyo. At sa susunod na mga video pagbalik ko dito, ibang area naman ang aming ipapakita sa inyo. Pero sa ngayon, kasi ang hinahanap ay yung pangpuhunan na itinago ng opisyal, sureball na ako nandito siya. Dahil nakita na natin yung mga pinagbasagan kung saan itinago, yun ang nag-i-indicate kung saan papunta yung takbo ng deposito. So may explanation pa ako dito, kasi sadyang ang mga Hapon ay baliktad. Ito ay indicator ng deposit na rin ito. Yan. Deposit. Ito deposit din. So itong deposit na to wala doon. Wala rin doon. Ito ay tatakbo ka mula rito hanggang dito. Papunta yan doon. Hindi yan papunta doon. Baliktad sila. So sana mga ka-TH may na-share ako sa inyong konting kaalaman
tungkol sa pag-remapping bago kayo gumamit nitong mga homemade gadget para sabihin yung hindi kayo madidikoy. Ang unang-una nyo dapat matutunan talaga mag-remapping. Okay mga ka-TEDS, maraming salamat at sana may nakuha kayong kaunting kaalaman. Merong missing piece kasi dito sa ating nabuong puzzle sa decoding nitong foot marker na to. Ito yung foot marker ng blended, hindi nalalayo pa. So meron dito fitting. Kailangan nating makita yon para malaman natin yung kabuuang kahulugan kung ano ang ibig sabihin talaga nitong pinasag na nabuo natin. Meron dito nakuha pa na kapiraso. Wala naman siyang ibang paglalagyan kundi ito na lang. So ikabit na natin kaagad. Ayan. So ngayon mabubuo na natin yung nawawala na kanyang ibig sabihin, yung kanyang decoding. So meron dito mula dito, ito yung entrance ng to. Mula dito, sukat natin to kung ano bang ibig sabihin nito. May mga sukat yan kasi ang ng mga Japanese sa Imperial, may naka-engineering talaga yan, may mga sukat. Ito, pag tingnan mo itong guhit na to hanggang dito sa butas na to, 3 inches yan. So kapag sa page, kapag inano mo yan, yung in-evaluate mo yan, nagkaroon ka ng tinatawag na conversion. Yung 3 inches na yan, mula dito, papunta doon sa deposit, sa kanyang first deposit, ano yan, mga 3 meters. Pero hindi ka agad direkta galing dito kasi maghahanap ka pa nung tinatawag na ito isa rin confirmation marker. Kaya makikita ito pagka na tayo. So tingnan muna natin kung mula dito punta dito 3 meters, 3 inches o 3 meters. So hanapin natin itong butas na to kung saan yung confirmation niya. So ito siya ano? Ito may mga mata yan ito mas malapit ito. So itong butas na to, ito wall na kaagad to pader na to. So itong butas na to, diyan magsisimula yung sukat natin ng 3 meters papunta doon sa object. Kasi doon naman, una, dinikod natin yung 5 hakbang galing naman dito. So, tumama rin. So, kapag sinukatan natin ng 3 meters, ako na lang. Ayan, 3 meters, kung titingnan nyo, saktong-sakto siya sa ito. Ayan, 3 meters. Saktong-sakto doon sa sentro. Ayan, 300. Tapos yung dulo, saktong-sakto sa sentro doon. Ito yung final confirmation, confirmation tayo, test dig. Confirmation test dig tayo. Tapos sa ibabaw niyan, bago kinonfirm yan, ito yung puso. Itong bato na to, bago napunta yan dito, nandyan yan sa ibabaw niyan, sentro, yung tinamaan itong 3 meters. So, ito yung portal nung ito yung letter C. Ito yung pinaka ng heart shape. Ito yung pinaka pointer ng heart. So, ito yung heart na to, nakapatong dyan sa ibabaw na yan. At dito tumatama yung sentro ng 3 meters. So, ito yung surface marker na nagko-confirm dito sa butas na to at saka doon sa direction na yon. Okay, nung tinestig natin yan kasi nung unang video na ginawa natin, hindi tayo nagkaroon ng test dig confirmation. So ngayon nagkaroon tayo ng test dig confirmation, may lumitaw na hidden trail marker na isang boulders. So malaki yung boulders na yan. Kino-confirm niya na talaga meron siyang dinidepensahan dyan. Ngayon, dito naman, magbalik natin dito. Ito ay may compass itong 3. Ulitin natin yung compass nito.
Ulitin natin yung compass nito. Para malinaw sa mga sa mga gustong matuto, ang compass nito ayan 240 southwest. 240 southwest, so pasok na pasok doon sa pula na yon. So ito siya dito ka kukuha ng compass. Ngayon, ang paliwanag pa dyan, pag nakuha mo na itong tinatawag na first deposit na giveaway na to, bababa ka dito, ito tunnel line na ito, tunnel line. Bababa ka dito, ito na yung magiging hukay mo, at ito, sealed na tunnel. Ito na yung pinaka-entrance doon sa, sa large volume deposit. So, para malaman natin kung gaano kalalim bago mo tamaan yung tunnel, mula dito sa deposit na to na makukuha dyan sa may confirmation marker na hidden marker, sukatin natin ulit hanggang dito siya. So ayan sarado 12 inches 1 foot. Tingnan nyo mabuti yung mga ginagawa nila. Lahat yan sukat, naka engineering design. So hindi sila pwedeng gumawa ng hindi nakasukat. Kasi pag babalik sila diyan, puro yan nakasukat. So kung iyan ay nasa 12 inches, 1 foot, ibig sabihin, bago mo abutin, nakuha mo itong deposit na to, bago mo abutin itong closed tunnel na to, itong closed entrance na to for tunnel, saradong sarado may takip pa bago mo abutin yan, 12 meters ang lalim bago mo abutin yung entrance ng saradong tunnel. So ito yung tinatawag ditong secret passage pag sila babalik. Pag gusto mo namang kuhain itong isang closed tunnel dito naman ang daan mo. Ando naman ang tinuturo niyan, pero yan yung nag-bar down na. So wag na natin pakialaman yon. At kung gusto nyo malaman kung gaano kalaki yung box dito sa bilog na to, ito yung first deposit na makukuha sa ilalim niyan. Ito. Kung gusto mo malaman, nandito. Pero tingnan muna natin, baka tumama rin yung sukat nila. Ito yung entrance. Baka tumama yung sukat nila dito. Hindi man tayo nagbaon. Baka lang tumama. Mula rito, sa guhit na to, itong basag na to, ito yung entrance. Yan na yung binagabadata natin ngayon. Test dig. 3 inches. So, dahil sila ay nakasukat, maaaring ang lalim niyan ay pwedeng nasa 3 meters din. Pailalim. Nadudugtong yan. Okay. So, para malaman natin kung ano yung laman ng ilalim niya na first deposit, ito yung kanyang indicator. May kalawang pa dito. Parang naiwanan ito ng tool mark. Ito kasing step doon, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 step, and yung deposit mula rito, hinakbang ko yun nung nakaraan. Ngayon, ito yung kanyang box indicator. Ito. Pababa dito. Sa kanto na to, pababa dito. Ito. So yan, susukatin natin. Mula dito. Dito tayo sa ilalim muna kumuha kasi buo siya Ito, 80. 80. Ay, yung guhit na yan, ito. Hanggang dito, 80. Tapos dito siya nagtagpo. 80 centimeter. Dito. Yan, 80. Tapos ito yung taas niya. Ito yung taas niya. Yan, 40. 40. So, 80 by 40 yung kanyang metal box na itinatago. Ngayon, itong puzzle na bato na ito, meron pa yung kahulugan pag dito ka nakatingin sa harap. Pag dito ka nakatingin.
Ayan. So kung makikita nyo, ay kita-kita nyo yung bakat ng box, di ba? Ayan o. So kung makikita nyo, ayan o, tingnan nyo mabuti kung anong klase ng animal sign yung nabuo nating stone puzzle. Meron siyang buntot at para siyang hayop na nakaupo dyan, napagapang siya pababa. Diba? May paa siya, yung ulo niya nakadungaw na kung saan, tinuturo niya na yung entrance, at yung buntot niya, tinuturo naman yung kasunod na entrance din. So entrance to entrance, ikaw mamimili kung saan ka dadaan. So ito yung tinatawag na travel ended foot marker. Ibig sabihin, wala na kayong ibang makikitang marker pagkatapos nito, hanggang dito lang ito. Sa haba ng paglalakbay kung saan makikita ito ay nandito lang to sa lugar na to. Ayan. So, yan yung confirmation ng ating confirmation test dig. Para mapatunayan natin na meron talagang nakatagong hidden trail marker. Pero yung hidden trail big boulders kaagad. Ang tansya ko, big yan. 1 tonelada na. Okay, so ang gagawin ko na lang ngayon uli, kaya i-confirm na lang ng Japanese wand. Kasi nakita nyo, ang ganda ng itsura ng hayop, di ba? Yung animal sign. Tapos ayun yung box, kitang-kita yung buto. Buti. Para maintindihan nyo yung tamang decoding. Ayan. So, pupuntahan ko ngayon itong ating kino-confirm kung nandito pa ba. Baka pagtanggal nung topsoil, nasama na yung detection sa topsoil. Tingnan natin, baka umalis. So itong bato na to dito sa sentro nito. Ito yung sinasabi ko, na yung bato na yan na marker na foot trail, may tinuturo ditong confirmation at yung bato. So kung nakikita nyo yung galaw, ito yung galaw ng Japanese wand na merong 24K na almost, hindi naman sakto, almost 10 grams yung kanyang bala na 24K. So gusto nyo makita kung paano ang pagkuha ng dimension, yung sinasabi kong 24 at 80 by 40. Nakasentro lang yan dito. Ayan o. Ito ang pagkuha ng dimension gamit yung Japanese wand. Pagka ito ay i-operate, i-update namin kayo. Magiging series ito, parang palabas ba? Cardo Versosa, walang, ano yung Cardo Dalisay. Walang katapusang serye ito. Yan. Pag ito mamaya, susukatin natin ito sa 40 Baka niloloko lang tayo ng Japanese wand na ito Pati yung haba niya, kunin natin kung 80. O wala akong dalang metro dito, pero susukatin natin ito mamaya. So ito yung dulo. Tingnan natin dito kung tatama nga yung aking detection. Malabas pa siya. Ito. Okay. Tingnan natin kung itong dulo nito, dulo dyan 40. Ito at ito 80. Kuha lang ako metro. Ay 1 metro sa lagayan sa bag Kuha akong med.
Metro. Wala na tayong ibang gagamitin mga ano dyan, mga gadget pang double check. Japanese one lang, sapat na. Dahil dyan ay confirm na ng lahat ng marker. So ito, tingnan natin, ito yun, no? Ito yung dulo ng isa, ito yung dulo. Tingnan natin kung 80. O, di ba? O, 80. At tapos ito naman yung dulo ng isa. Tingnan natin kung 40. Ito, 40, di ba? Ito yung dulo. O, confirm. So, na-confirm ng Japanese one yung dimension sa ilalim. Ngayon, yung sukat ng lalim, hindi ako nagbaon. Hindi rin ako ang nagtago. Ayon doon sa indicator niya na nakasukat doon, bago abutin yung first deposit. Na hindi naman pamigay siguro yun kasi malalim na. Maaaring deposit ng mga official dito. Pero kung sa iba, ang tawag dyan ay Imperial Giveaway Deposit. Okay, mga ka-TH, yun lang ang update namin dito. Ito yung part 2 dito sa Zambales, itong ating nililocate. At for confirmation, dahil ito ay plano ng umpisahan. Ngayon, bago umpisahan, minabuti namin i-confirm lahat bago gumastos ng maraming oras at napakaraming pera. Kasi hindi biro at mag-umpisa ng operation. Okay mga ka-TH, kung nagustuhan nyo itong content ng video na to, like and share lang at maraming salamat sa panonood.